Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na to, naku po, napakarami ng topic. Napapanguya ako Gutom eh. Ang haba po ng usapan namin kanina ni former ES Vic Rodriguez. Alam nyo ba, ang dami niyang kwento tungkol sa loob ng Malacanang. Sabi niya, ganun pala talaga. Grabe! Ay! Ang lupit pala. Mga kinakain pala. Mga nginunguya pala dun. Pero bukas na yun. Ine-edit ko pa tinatanggal ko pa yung mga Hindi, biro lang. Ine-edit ko lang, ha? Pagpasensyahan nyo na po, isa lang ang aking katawan. Hindi po natin kayang sabay-sabay. Alam mo naman tayo, lang tayo, simpleng vlogger lang ho tayo, wala tayong editor. Si RJ lang tsaka... Pero, ayun lang, dahan-dahan lang, isi-isi lang, ha? Huwag mo suluhin, susuluhin ko muna. Nanamnamin ko muna kasi eto na naman tayo Yung mga bagay-bagay na gusto mo sanang sabihin kagad pero hindi mo masabi. Ang hirap magtago ng sikreto. Lalong-lalo na pagka chismoso ko. Hirap talaga Kaya alam nyo, eto walang biro ito. Kasi sa message si Boss Dada sa akin, sabi niya, "Hoy, mag-live ka na!" Sa totoo lang, parang ayaw kong mag-live. Kasi nga, baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Makakwento ko na naman lahat ng mga pinag-usapan namin kanina. Oo, kasi nga po, nagkita nga po kami ni former ES, alam naman ninyo, ang tagal ding na nahimik ni ES Rodriguez, di ba? Ngayon, syempre, talagang tinanong ko lahat. No holds barred! Tinanong ni Boss Dada tsaka ni Coach Oli. Yung mama, game na game naman sumagot. So, alam mo, medyo kanina pa ako nag-iisip Nag-iisip na ako kanina. Sabi ko, wag muna kaya ako mag-live para hindi ako madulas. Kasi fresh pa sa utak mo yung mga pinagkwentuhan Gusto ko muna siyang makalimutan. Di ba? Para at least kung nakalimutan ko, uyanin naman ako hindi ko maikwento sa inyo, di ba? Kaya lang, sabi naman ni Boss Dada sa akin, wag mo nang ipagpabukas siya, kwento mo rin naman yan Si Raulo rin no? Oy, by the way, highway! Gusto ko lang batiin ng happy birthday si Boss Dada. Batiin naman natin yung mga kala ko ba isusurprise natin si Boss Dada kanina, di naman kayo pumunta. Parang nababaitan ako sa aura ni Attorney Vic Rodriguez. Actually, alam mo, basta, ito lang masasabi ko, alam mo yung mama, pang senador. Pang senador yung mama. Kasi, mararamdaman mo naman kung tinatarantado ka o ginagago ka ng tao. Lalong-lalo na po ako, putya. Pasensya na sa salita, putya talaga. Pero, po ako sa tagal ko nang nagmamanage ng mga girl group, lalong-lalo na yung mga talented, magaganda, alam mo yan, yung mga pinakamagaling mambole. Hindi totoo, walang biro babae ang pinakamagaling mambola. Magpabilog ng mga utak ng mga sanay na po ako dyan. Yung mga bulera na babae, lalambingin ka, sir, mga ganyan-ganyan, para kunin sila. Naku po. Lahat pinagdaanan ko na yung mga ganyan yung sir. So alam ko kagad pag ang isang tao, tinatarantado ka lang, yung pinasasakay ka lang, yung ginagamit ka lang. Alam ko yung mga ganyang galawan. Lalong-lalo na sa mga politiko tsaka sa mga tao.
alam ko kung nandyan sila, they're allowing us to interview them para sa kanilang kapakinabangan, para sa kanilang agenda. Pero ano ko na yung ramdam ko na kagad yun. Pero si Attorney Vic, wala po. Wala. Wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman na binobola kaming Banateros Brothers para lang sa kasarili niyang kapakanan. At ang dami nga niyang kinuwento, yung mga humingi ng mga... Naku po! Yung mga humingi ng appointment na... Boss Dada, pigilan mo ako! Oo. Nandun pa ngayon sa loob dahil nagnanakaw. Naku po. Ayoko talaga. Wag na nga. Next na. Anong topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon tungkol sa sa Mindanao. Oh. Ha? Baka hindi, malay nyo mamaya pagka dumay-dami ang viewers natin, baka maikwento ko. Malay mo lang naman. Sa ending baka ikwento natin ng bahagya. Pero ngayon, syempre alam mo naman ako, tawag dito, pakipot ako eh. Gusto ko yung pinipilit ako eh. Sir, sige na sir, ganon. Mas gusto ko yung mga ganyan eh. Yung nilalambing muna ako eh, bago ko, Sir, ganon. Pero mamaya na. Dito muna tayo sa ang Mindanao daw ay aalis na. Gusto nang umalis ng Mindanao. Kakausapin ni Pangulong Duterte ang buong Mindanao at magkakausap nga daw sila sa UN at ipapakita nila na sila ay talagang willing na at gustong-gusto nang umalis sa Pilipinas. Alam mo, ito lang diretsuhan na tayo. Ako, ito lang masabi ko sa inyo. Yung sinabi ni Pangulong Duterte na yan, i-play muna natin. Magkomento tayo mamaya. Kasi may gusto ko, hindi ako medyo hindi ako agree. Pasensya na ako hindi ako agree. Mamaya pag-usapan natin Ito muna, simulan na natin. Yung unang sagot niya doon pagdating sa fentanyl na, di ba, alam naman natin, nagbitaw si Pangulong Duterte ng malupit na bangag! Noon, bangag hanggang ngayon. At sabi niya, meron tayong adik na presidente. Sabi ni Pangulong Duterte. Ang sagot ba naman ni Marcos? Dala lang siguro ng fentanyl yan. Pinakita naman natin, di ba? Kahapon, Grabe, trending nga yung video na yun. Ako po. Sobrang trending. Ibabalita ako Eto tandaan nyo itong araw na ito. Ano ba ito? January 31. Tandaan nyo ito. Magsasalita uli ako sa isang bagay na malupit. Antayin lang natin. Basta January 31 ito, ibabalita ko sa inyo dahil I'm receiving so much pressure right now. I'm telling you now. January 31. After lumabas itong mga video na ito, after nag-trending yung video, meron pong mga taong tumawag sa akin, sinusubukan akong takutin, sinusubukan akong balaan. Pero tandaan nyo itong January 31 na ito. Ikikwento ko to sa tamang panahon. Itong pagbabanta sa ginagawa sa akin. Abangan nyo, January 31 Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako papatinag. Mga putang ina nyo. Akala nyo matitinag nyo ako? Dahil sa ginagawa ninyo, lalo akong magsasalita. Ulitin ko, makinig kayo. Alam ko nakikinig kayo kasi nakinig kayo sa video kagabi. Galit na galit kayo Ulitin ko lang sa inyo, ito serious matter na ito Huwag nyo akong takutin. Dahil hindi po ako takot humarap sa aking creator. As actually, excited pa nga po ako Excited pa po ako. Bakit to? Hindi kayo matira dito. Pagdusa kayo sa lahat ng pagdadaanan sa mundo na to. Ako po, masaya po ako. Hindi po ako santo. Hindi po ako, I know I'm saved by grace of God. That's it. Hindi po ako masasabi kong banal. Pero dahil po sa dugo ni Kristo na aking kinanggap at hiningi ng kapatawaran ng kasalanan ko, alam kong sa Kanya ang tungo ko. So wag niyo po akong takutin at akala ninyo matatakot ako, hindi. Dahil masaya po ako kumauna sa inyo. Dito, hirap magtrabaho
sa langit, katabi mo lang ang Panginoong Hesus, mag-uusap lang kayo, magkikwentuhan kayo. There's no greater joy than that. So, wag nyo po akong takutin. Pagpasensyahan nyo na po, Kaya, kung sa tingin nyo, natatakot nyo ako, abangan nyo to, January 31 na to. Kikwento ko sa inyo to someday. Pero, ngayon, iba muna. Si Pangulong Duterte muna. Basta, again, mensahe ko sa nanonood din to. Alam ko nanonood kayo. Binabantayan nyo na ako, tinitiktikan nyo. Ilang araw nyo na ako tinitiktikan eh. Alam ko yan, from hacking my profile, from I'm receiving different calls every day. Nakakatanggap ako ng hinahang lang yung tawag sa akin. Nakakatanggap ako ng mga pumapali-paligid sa akin. Alam ko, ako po ay hindi tanga. Alam ko naman kung sino yung may crush sa akin, kaya pinapaligiran lang ako. At, hindi, seryoso to. At alam ko naman kung nagmamanman kayo. Hindi nyo ako maloloko kasi sanay na po ako dyan. Matagal na po ako sa trabaho na ito at nakikita ko po yan. Although, wag ko kayo mag-alala dahil masaya po ako. Maniwala ko kayo sa akin. Kung gusto ninyo, kaharap ako sa inyo. Walang problema. Okay? Ito lang ang sa akin. If ever that day comes, hindi nyo mapapatahimik ang tao. Hindi yun dahil bayani ako. Hindi yun. Itandaan ninyo, the more na pinapatahimik ninyo ang mga tao, ang mga vloggers, the more na magsasalita yan. Di ba sabi nga nila, ang kalapate, lalo mong pisilin, magwawala yan. O, totoo naman eh. Di ba? Ang kalapate, pisilin mo. Tingnan mo, lalo magwawala yan. Pero yung tamang ano lang, hindi magwawala yan. So, yun lang sa akin. Ngayon, alam nyo, sinasabi nga dito ni Pangulong Duterte, yung sagot niya dun sa fentanyl na yan. Ito po, pakinggan natin. Ng spinal, maybe sa motor or anything else. So, binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario De La Rosa ng it's my physician sa Cardinal Santos, and I was examined also by Dr. Ibon, forgot his name, but one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinungsok dito, I was given fentanyl, kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Kasi sinasabi ako, may inuunom rin ako na strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa 4, ganon.
Tapos, isa ito, talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa, ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Boom! Kunana! Alam mo, Mr. Marcos, yan ang problema kasi sa'yo. Balita ko nga kay attorney, Ang problema kasi sa'yo, wala ka kasing alam. Kung ano lang ang binubulong sa'yo, yun lang yung sinasabi mo sa video. Kaya nga sa totoo lang, walang naniniwala dun sa ambush interview. Hindi ambush interview yun. Alam nyo ba na yun daw po ay planted interview? Meron na palang mga planted na media na magtatanong. At kunwari, impromptu na sasagutin ni Bongbong Marcos. Hindi pala. Ito pala ay talagang planted, tapos sasagutin niya. Tinuturuan siya pag sumagot. Ganon daw ang system noon hanggang ngayon. Gusto ko nga tanungin, ano yun? Tanga yung presidente natin? Kailangan panturuan? Hindi ako, nagtatanong lang ako hindi ko hinuhusgahan. Ang sagot ng kausap ko, hindi ko na sabihin kung sino yung kausap ko, kasi sabi niya, pag tinanong niya at hindi niya alam ang sasagot niya at hindi na yan, wala namang alam yan. Mabubulol lang yan. Nagulat talaga. Talaga? Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino yun, Ha? Alam mo, sa totoo lang, alam mo, Mr. Marcos, if I were you, wag ka na lang magsalita siguro. Kasi yung mga nakapaligid sa'yo na nagtuturo sa'yo, it's either bangag din yun, or nakainom, lasing, or di kaya hindi kasi, alam mo, pag sinabi mo lasing, hindi naman ibig sabihin lasing sa alak. Dilawin natin, Lasing sa kapangyarihan. Kayo naman. Iba yun. Wag kayong, don't put words in my mouth. Lasing sa kapangyarihan. Okay? So, ano ang punto natin dito? Kaya nga alam mo, ko sa'yo, Mr. Marcos, this is not your personality. Honestly, hindi personalidad ni Marcos ang bumabanat. Never in the entire history of the Philippines bumabanat. Hindi. Baka baka lang, hindi ako sure. Nagtatanong lang ako. Hindi ko siya bumabanat. Hindi niya ginawa yan Kahit anong birada sa kanya ng ilang taon, kailan bumanat si Marcos? Hindi ho siya bumabanat ng diretsyo. Kahit kailan, never bumanat. This is the only time na bumanat. Hindi talaga bumabanat yan. Bumabatak, hindi ako sure. Tanong natin sa kanya. Hindi, tanong lang natin. Kasi napaka-importante. Batak Ilocos. Oo nga, yun nga. Kaya nga bumabatak. Ibig sabihin, nagpupunta ng Batak Ilocos. Ano ba iniisip nyo? Na Batak?
Kayo naman, ang dumi ng mga isip nyo. Bumabatak, pupunta. Sabihin, kunwari, di ba? Pumapampanga, o bumabagyo, o pupunta ka ng Bagyo. Bumabatak, pumupunta ng Batak, Ilocos. Ano ba sinasabi nyo? Ay, kung ano-ano mga iniisip ninyo, mali-mali naman kayo. Hindi, wag niyong misinterpret yung sinasabi ko. Oo. Wag niyong baguhin yung sinasabi ko, okay? So, yun ang ibig ko sa'yo, mga Batak, Ilocos. Di ba, malay mo, pag bumunta ka ng Batak, Ilocos, wala, pagod ka na. So, pag dating mo sa speech mo, maaaring iba-iba na sinasabi mo. Tama, mali? Anyway, yun na nga sinasabi natin eh. Kasi yung fentanyl na sinasabi, sa totoo lang, alam mo, si PRRD, sobrang transparent. Sinabi niya pa sa ospital, sinabi niya pa kung sino yung doktor, at may prescription ho yun. Talaga naman na-disgrasya. Ilang beses ko na akong sinabi sa inyo yan, di ba? Na-disgrasya po ng pagmumotor. Kaya alam nyo, nung uusap kami, ayaw na ni Miss Hanilet na magmotor siya. Kasi nga, kahit nga nung eto sa atin na lang to, huwag ko niya kikwento kasi baka naman sabihin, nagkwento na naman ako sa inyo, yung daldal ko pa naman. Alam mo, nung nagmumotor na siya, I think, nung hindi na siya presidente, medyo sumemplang pa uli siya eh. Kasi nga, medyo may katandaan na, kaya ayaw ni Miss Hanilet, may bali pa naman siya dati. Pero that's it. Ayan na ho yun. Kaya nga, ito ang tindi ng hamon ni Pangulong Duterte. Ang tindi ng hamon ni Pangulong Duterte, magsabay tayo sa luneta, mag-take tayo, pareho ng drug test. Ito pakinggan nyo. Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala dyan sa Malacanang. Badi-badi mo yan sila. Alam mo, binanggit niya sa amin kung sino yan. Ayoko lang sabihin. Baka ako i-live ng mama na yun eh. Antayin na natin si PRRD magsabi kung sino yun. Hindi kasi binanggit niya sa amin. Alam mo ba kung sino pagpunta ng Davao yan dito, si Marcos? Etong si ang nag-aabot sa kanya ng Huwag niyo sabihin yung tamang pangalan. Kayo naman binabanggit niyo pa yung tamang pangalan. Huwag niyo nang banggitin. Hindi ko na nga binabanggit. Wala akong binabanggit, ha? As a matter of fact, yung yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, gusto trabaho. Kilala ko yun. Ito na lang. Clue, kung sino yun. Kalala niya kung sino. Ito. Hindi, wala pa naman eh. Ano yun yan? Ang dal-dal mo, Banat Boy! Ay, nako. Hindi, yun nasa loob ng Malacanang. Ito na lang, abangan nyo na lang. Clue, lilipat siya ng departamento. Ay, at least wala pa ako sinabi. Pero ililipat daw siya ng departamento. Bahala na kayo. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong Long time ago, I was suspecting it was Romualdez. But ang lumalabas doon sa Malacanang na gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez.
kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. Eto, dito muna tayo. Alam nyo, noong una, ang pinupuntirela ni Pangulong Duterte yung asawa at saka si Romualdez. But this time, binulgar niya na yung talagang ano. Kasi ganito yan. Sabi nga, may tinanong ako, pero hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino yung tinanong ko. Puting ahas. Ay, bigyan ganun. Naging puting ahas. Hayop yan. Sabi ko, puting ahas. Di ba, ikaw, nakikita mo yun. Sa tingin mo ba, dito sa mga nangyayari na ito, walang kinalaman si Marcos? Tinanong ko yun eh. Sa tingin mo ba yung sinasabi ni PRRD na si Lisa Marcos lang at saka si Romualdez lang ang may kagagawa nitong mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang sabi niya, alam mo, hindi ang nagdidesisyon si Marcos. Ang nagdidesisyon, yung asawa niya at si Romualdez. Pero, dati kasi, ba't ko nasabing dati? Dati kasi, merong gustong mangyari si Marcos na maganda sa Pilipinas. Meron naman siyang hangaring maganda. Kaya nga ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito ang Malacanang. Mukhang, sabi niya nga imposible kasi na ayaw mo yung nangyayari ngayon. Maaaring hindi ikaw ang utak noong PI, hindi ikaw ang utak ng pagbabago ng konstitusyon, maaaring sinadjust sa'yo, pero ginusto mo na rin. Parang ganito yan di ba? Maraming tao, mga kababaihan, di ba? Sasabihin nila, o kalalakihan, o sabihin nila, nagkaroon sila ng third party sa relationship. Una, hihirit pa yan na parang, hindi naman kasi, inakit lang naman ako. Di ba yung mga ganyan? Hindi ko naman gusto. Nagkataon lang malungkot ako, inakit ako, kaya gumanon na. Kusa nagkusa yung katawan ko, gumanon. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, sabi nga, imposible. It takes two to tango. Ika nga Hindi pa pwede mong idahilan sa asawa mo na kaya ka nangalunya o nagkaroon ng third party dahil kinalabit ka lang o wala kang magawa tapos nag-jack and poy kayo. Hindi pa pwedeng ganun. Di ba? Hindi pa pwede yun. Ginusto mo rin. Maaring siguro sa simula, wala ka namang plano na sirain ang pamilya mo. Wala ka namang plano magkabit. Hanggang nakita mo itong babae na ito. Tapos, sasabihin mo wala kang choice. Hindi. Hinayaan mo kasi. Ginusto mo na rin eventually. So, yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na lang, siya naman nagsabi. Ni Pangulong Duterte na eto nga si Marcos ay may kinalaman. Ibig sabihin, ginusto niya na rin ang baguhin ng konstitusyon para sila ay tumagal sa kapangyarihan. Ayun. Sa madaling salita, nag-enjoy ka na rin.
anarot, mga hirit mo talaga, pangkabitan. Huwag kang ganyan. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politikon mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyan sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. And of course, you have to keep order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Ang inyo lang naman is to side by side presidential, Republican, presidential type of government, i-immerse niyo. Tapos, existing yung mga officers, so, ang speaker, si Romualdez, he becomes the prime minister. Ikaw, gawain ka lang ceremonial president. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Kaya ayaw ko nga sanang bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, mga PDEA, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng ikaw ang PDEA magbigay? Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yon. Hindi man tinanggap yon. Pero hanapin ko ron. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila because they're worried that you are a Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, ano na? Tabi mo yan. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila for their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Yan ang problema. Hindi sa Nilusita Mone, salamat po. Eto Nilusita Mone, salamat ha. Meron lamang po akong hihilingin sa mga banateros na nanonood ngayon. Meron po akong importanteng sasabihin sa ending po nito, video ko na ito. At napaka-importante po nito. Meron po akong i-reveal sa inyo. I'll be honest with you. Kaya mas maganda po i-share nyo ho itong video. Okay? Ito po yung napaka-importante. Ito po, it really concerns
ang lahat ng Pilipino dahil alam ho nila nangyayari ngayon. Alam nyo po, tulad nga ng mga nakausap ko na hindi ko naman pwedeng sabihin ang pangalan pero sigurado ako alam nyo naman Kaya lang ayoko mapagbintangan na nanggagamit ng pangalan. Pero maniwala ho kayo, this administration is going down. Going down, desperate, and they would do everything to save their asses. So, may I ask you, this is the only time that I would be asking you, seriously. Yung iba puro pabiro. Please share this video para marami pong makapanood at mamaya po meron po tayong sasabihin. Kita tuloy, hindi na ako Yung balita ko, si Lisa, hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin, Bongo, may galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Di ba po? Dati ko na po sinabi din sa inyo yan, di ba? Sinabi ko sa inyo, yan ang isa sa mga sinabi ni... Actually, sinabi sa akin ni PRRD yan noong 2016. Alam mo ba, ito nung kami-kami na lang na nag-uusap. Sabi niya, kasi tinatanong ko, Mr. President, is there any chance that you would change your mind in endorsing Bongbong Marcos? Isa ito sa sinagot sa akin ni PRRD at sinabi niya noong time na yon. Alam mo ba na 3 beses or 2 beses nagpunta ng Malacanang yung mag-asawa? Nakikiusap na i-appoint sa Department of Agriculture. Pero ayoko. Kasi nga, adik. Yun ang sabi niya sa akin. Sinabi niya naman dito. Kaya nga, ito di ba, lagi ko nang kinikwento sa inyo yan na ayaw pumayag ni PRRD. Kaya nga, confident ako nun I'm so confident na hinamon ko pa nga kayo na pag in-endorse ni PRRD si Marcos bilang Pangulo, buburahin ko yung channel ko. Di ba? Kasi nga, alam ko na hindi niya gagawin yun. Ito, sinabi niya ito mismo. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. 2 beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Pag magtataka ng anak ko, running mate niya, hindi naman ako nag-isang salita paski dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging... Alam mo, yan nga isang bagay na actually, nag-message sa akin si Moke. Kasi alam din niya yan. Sabi niya, alam mo, iba talaga consistent si PRRD. Kung ano yung alam natin noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya. Hindi nagbabago. Kaya dito mo makikita talaga, yung mama, may prinsipyo. Ito si Pangulong Duterte talaga, consistent. Kasi you would know a liar. Ang liar talaga, pabago-bago isip niyan. Ito,
Noon pa lang, kung matatandaan ninyo, di ba? Lahat ng mga isko niyan, yung mga hindi nagpabudol na naandi dito, pinakita natin, di ba? Ang PDP sumuporta sa Uniteam. Nakita nyo? Walang pirma ni PRRD. Kahit siya ang chairman ng PDP. Kasi ayaw niya talaga. Kaya alam nyo, may mga kasi may mga nagko-comment eh. Sabi nila, di ba sinusuportahan naman ni Duterte yan si Marcos noon? Bakit ba nagkakagulo ngayon? Alam mo, kinukurek ko talaga yun eh. Never in the entire life of PRRD na sinuportahan niya si Marcos. Kung sinuportahan, imagine, eto na lang eh. As simple as this, if you are not stupid, bakit hindi pipiliin ni Duterte si Marcos nung panahon na tumakbo siyang presidente? Tanungin ko kayo, napakasimpleng argumento nito, napakasimpleng logic nito. Diba? PRRD, kulelat nun eh. Malaki ang tulong kung si BBM ang kanyang pipiliing vice. Bakit hindi niya pinili? Alam niya kasi noon pa lang, di ba mayor pa lang siya, alam niyang bangag na to. Jimmy Kim, salamat po. Ang totoo, sana magkaroon ng election, it's time for Isko. In proper time. Totoo po yun. Kaya nga, consistent siya. Imagine niyo, di ba? Nakiusap para maging secretary ng DA. Hindi niya din in-appoint. Sinabi niya kay Bonggong, sabihin mo, ayaw niya ng drug addict, bangag na secretary. Kaya, I don't understand doon sa mga taong tangang vlogger na tulad ni Bagong Lipunan na nagsasabing 2 paksyon ang DDS. Gago! Walang ganon! Sino nagsabi sa'yo nun? Imaginasyon mo na naman yan sa sobra mong kakalunok ng mod. Imaginasyon mo yan, Brad. Walang ganon. Walang 2 paksyon ng DDS. Isa lang ang DDS. Si Pangulong Duterte, that's it. Walang paksyon. Hindi kailangan humingi ng approval o kasama sabi nga niya paulit-ulit, di ba? Kahit ako na lang mag-isa, okay lang. Tatayo ako. Yun ang totoo dyan. Kaya there is no such thing as 2 paksyon. Tupak ka kasi. Totoo. You know, a lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yung lupuhan, yung PDEA. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. May prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako. Pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan.
Tapos matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong... Ito kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi ho ito korte na ako ang may burden of proof na kailangan kong patunayan. Hindi, dahil since ikaw yung public official, pasinungalingan mo. At the same time, kung pupunta tayo sa batas, tandaan ninyo, there are 3 kinds of evidence. Alam nyo ho ba yun? Pagdating sa batas, 1, testimonial. Diba? Ibig sabihin, through a witness. Kaya nga, may witness, doon yung kalaban, titingnan yung credibility ng witness mo. Pero that's the first. The second one is documentary o sabihin, meron kang mga documents to prove it. Kaya nga sabi niya dito, ang the best niyan, pareho tayo magpatingin. Tapos independent para sa documentary. At higit sa lahat, ang pangatlo, ito yung tinatawag na circumstantial evidence. Ano ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun, yung mga circumstances, like, yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Nililinaw ko lang po. Ay, naku, Banat Bay, kaya ka tinatawagan eh. Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Noli Kainkoy, salamat po. Bula-bula pa. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, Are you challenging Mayor excuse me. Mayor, Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya. Sinabi ko na yon. Mega man, salamat hanggang po. ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati yung military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Eto, gusto nyong circumstantial evidence? Hanapin nyo yung video. Pahanap nyo kay Jojo. Pagod na ako mag-google. Hanapin nyo yung video nung siya'y nangangampanya. At after ng campaign, nagpunta siya ng ibang bansa para maging, sabi nga ni Pangulong Duterte, para magpa-rehabilitate. Kasi preparation for the presidency. Kasi alam naman natin, pag nagsimula na siyang magsilbi bilang presidente, the camera is always with him, di ba? I mean, the media. So, mahuhuli talaga kung meron siyang kung meron siyang kakaibang vitamins, di ba? By the way, natanong ko pala, bakit siya hindi nag-debate?
Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Hans Wilson, salamat. With the Baweños, love, support Duterte. Yun. Thank you, 100%. Watching from Sydney. Salamat po, Hans Wilson. M3L Guerrero, salamat po. Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez, ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional district? Sound off kung anong gusto ng tao. Sabi ni Manuel Malari, totoo ba na bayaran kayo ni Bantag, Tebes, Isko at mga Duterte? Sana. Hindi, totoo po, sana. Gusto ko talaga. Para maka Japan uli, di ba? Alam mo, sobrang bilib nito sa akin, ha? Binayaran? Si Bantag may pera? Si Tebes, inubos nga negosyo ni Tebes, Si Isko at si Pangulong Duterte. Gusto mo ba ipakita ko sa iyo yung resibo ng ticket ko papunta sa Davao? Papakita ko sa iyo, ha? Kung magkano yung sariling bulsa natin yun. Wala Basta pagdating noong decided na mayroon ng ang pera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprenta bukas ng si Romualdez ng isang truck na pera, he does not care about how the value of the peso would go. If there's enough reserve to prop up yung papel na pera. Hindi maganda Nandiyan yan sila sa kanila. Kayong tatlo, shift to a parliamentary. Sabi nito, Lord, si Attorney Glenn Chong, sagot daw nila PRD yung hotel and transpo. Ako, ewan ko. Hindi ko alam sa kanya, ha? Pero sa akin, hindi. Sa akin mismo. Ginamit ko PayPal. Kasi talaga, kaya nga palang ang aking sinasakyan papunta doon. Dahil ang PAL may PayPal. Totoo po yun. Para lang alam nyo. Wala ako itatago. Ano ngayon kung may PayPal? Ang kinikita ko po sa Facebook, sa PayPal na pupunta. So, ibig sabihin, nandun yung, kunwari, kung ano man naiipon ko sa Facebook dahil monetize ang Facebook ko, nasa PayPal. Kaya, nagagamit ko ngayon yun pag pumupunta ako sa mga ganyan na lugar. Yan yung totoo niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nahihiya lang ako ipakita yung ano ko dito. Hindi, sabihin nyo dyan, kung gusto nyo ipakita ko, papakita ko. Yung resibo, nasa akin mismo. Ako mismo nag-book. Pero kung ayaw nyo ipakita ko, okay lang din. Di naman problema. Kasi itong Congress, binibili naman nila. Pumapayag naman ang mga putang ina. Well, of course, except sila bulong, yung taga Davao, sila ungab, hindi talaga pumayag yun. So, yun lang ang sentimento ko. By the way, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Davao. Still in the works. Pero
si Congressman Alvarez ang titignan ko, siya magdala ng partido. Red Maple Left Wanderer, salamat po. Ito siya, bata pa. Kasal lang nga ito na. Joylen Legaspi, salamat po. Ibang asawa. Sige, wait lang. Ito na, pag-uusapan na nila yung tungkol po doon sa tawag dito, doon sa Mindanao. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ticket ko. Ayan. Ako po nag-book niya. Contact information. Ay, shit. Nandun pa ang number ko. Ayan yung email ko. Ayan. So, ayan. Para alam nyo, ako nag-book mismo niyan. Ayan, ito, presyo. Ayan, 45,000. Pati, wala dito. Nandito rin yung seat number. Di ba? Honest ako sa inyo, hindi ko, ayan. Para alam ninyo. Di ba? Anong snack sa flight mo? Secret! Tuloy-tuloy natin. Ito na yun, ha? Pasok. Lima lang. Kasi lang. We will try to figure out na we can be at least in Davao. Kung hindi naman lahat. Bakit ang mahal? Business class po kasi yun. Requirement ko sa sarili ko yun. Hindi ako babiyahe pag hindi business class. Free Mindanao, salamat po ha. Meron kahit lang isang boses lang. Pero ako, magprangka ako. Kikinig sila. We do not accept people na walang prinsipyo. Governor kung congressman ka wala kang prinsipyo. Huwag ka lang pumasok. Debbie Christensen, salamat po. Pang Starbucks, salamat madam. Dating ng pera, mahirap yan. Ito naman PDP. Ito, sinasabi niya na po na medyo i-pass forward na natin. Sinasabi na po niya dito na gusto niya po mahiwalay po ang Mindanao. Kung itutuloy-tuloy itong ganitong klaseng governance sa Pilipinas, mas gugustuhin pa nilang humiwalay na. Kasi kung maaalala ninyo, naalala ko to nung kinikwento ito dati sa amin, na even before PRRD came into power or came into president, di ba? Gusto na ng Mindanao humiwalay kasi talagang naiitsapuera sila. Sabi nga nila, ng mga taga Mindanao to kung hindi daw naging presidente si Duterte, malamang sa malamang umalis na talaga Mindanao sa Pilipinas. Yun yung plano ng Mindanao noon. It was PRRD ang pumigil dito. At ang bargaining niya, naalala ko noon, yung binabanggit niya sa speech niya din, pati sa mga meeting, yung BARM. Yung ginawa nilang BARM. Because of that, kasi yun yung parang ipinangako niya nung siya'y naging presidente, aayusin ko tong gusot. Isang bansa tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. So, ang parang kompromiso nun yung BARM. Diba? So, ganun na nangyari nun. But this time, nakikita nila na talagang ginagago na po. Ginagago na po nila yung ating bansa. So, ang kanila ngayon, nag-gather sila. Actually, inatasan niya nga si Alvarez na magtipon-tipon ang mga, sabi niya nga, even if hindi PDP, kasi sa totoo lang, sa PDP, ilan na lang daw silang natira. Alam naman natin, mga kongresista, mga mga balimbing yung mga animal na yan Hawak yan ng speaker Di ba? Mismong si Pulong na nagsabi,
itong iilan na lang ang natira, si Ungab o si Tebes at saka si Pulong, yan na lang ang natira sa likod ni PRRD na talagang hindi nagpatakot. Kaya nga po ito ang siste ngayong nangyayari. Alam niyo po, kung mangyari ho ito, sa totoo lang, it is something na hindi na mapigilan. Puputok at puputok to. Dahil sa ginagawa ang katarantaduhan ng gobyerno natin. Lalong-lalo na ho itong speaker natin. Puputok at puputok to. Although, as I've said sa simula ng video ko kanina, I disagree. Why do I disagree? Not because mali si Pangulong Duterte. Hindi. I disagree because I will still fight for my country. Ilalaban ko po ito. Hindi ho ako papayag na mahiwalay ang Mindanao sa atin. Dahil ang mga taga Mindanao, maraming mabubuting tao, maraming mabubuting politiko dyan. Nandyan nga ho yung maayos. Oo, may mga masasama. Na, normal naman po yan. Pero mabuti pong tao yung mga yan. Marami ho tayo mga kapatid dyan na sa totoo lang, nabibwisit na sa itong kingdom ng Maynila. Di ba ho? Yun ho ang totoo. Pero ako, hindi ho ako papayag. Ipaglalaban ko ho ang bansang Pilipinas. Talagang ilalaban ko ho ito as much as I can. I will fight for my country. Hanggang kaduluduluhan. Sabi ko nga magkamatayan na. Honestly, magkamatayan na. Pero ilalaban ko ito. Kasi, ang ganda ho nung sinabing, nakalimutan ko lang kung ano yung eksaktong words. Pero, this is something na nag-stick sa akin nung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez to. Meron siyang keynote na sinabi niya. May quotation na English to, pero tagalogin ko na lang. Sabi nga mawala na ang kaibigan mo, mawala na ang mahal mo sa buhay, mawala na ang kahit sino man, wag lang mawala ang purpose mo sa buhay. Nakalimutan ko na. Kung alam niyo yun, kung quotation na yun, pakilagay nga dyan yung pangalan ng quote na yun. Sinabi niya huyang kanina. And it really, alam mo yun, na-stick sa heart ko na tama nga naman Lahat ng bagay sa mundo mawawala. Kahit nga jowa mo iiwan ka niyan. Kala mo lang hindi. Pati asawa mo. Oh. Hindi, totoo naman Why do I say this? Hindi dahil masama asawa mo. Okay? Hindi yun ang punto ko dito. Lahat po yan mamamatay. And you do not know when. Hindi mo naman sasabing, old age lang mamamatay asawa ko. Di ba? Hindi. Madalas mo nga isumpain Sumapatay na maaga yan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Tama siya People, nadidepress ang tao, it's because of wala na yung quote-unquote purpose mo sa buhay. And I think, dapat yun ang mailagay natin sa puso't isipan natin Isa sa purpose natin sa buhay na ito, tayo po ay Pilipino. Wag ho natin kakalimutan yun. Hindi ho disgrasya na ikaw pinanganak sa Pilipinas. Ikaw ay pinanganak na Pilipino. Minsan mapapaisip ka Diba? Isipin mo mabuti to. Tangina, ba't di ako pinanganak sa Japan? Lord naman alam mo, totoo, walang biro ito Pag ako nagpupunta ng Japan, pag kinakausap ko ang Lord, minsan natatanong ko yan. Kasi di naman ako yung tipo na pag nag-Lord, Lord! Hallelujah! Hindi, alam mo yun, pag ako nag-ano sa Lord, minsan magre-reklamo ako, Lord, bakit ganun? Sila walang Diyos, pero grabe ang disiplina. Diba? Minsan mapapano ka, Lord, bakit ako pinanganak dito sa Pilipinas? Bakit hindi ako pinanganak sa Japan at naging Japanese citizen na lang sana ako? Bakit hindi ako pinanganak sa Amerika na sana naging American citizen na lang ako? Bakit ako pinanganak sa isang bulok na bansa? Bakit ako pinanganak sa kurap na mga opisyal? Bakit? May purpose ka.
pinanganak kang Pilipino, may dahilan yan. Mahalin mo bayan mo. Hindi aksidente na dito ka pinanganak ng Diyos. Tandaan nyo yan. Hindi aksidente po yan. May dahilan, kaya mahalin po natin ang bansa natin at ipaglaban po natin. Hindi ko sinasabing masama yung pag-disagree ko kay Pangulong Duterte. Siyempre, I would understand the heart of these Mindanaoans. Naintindihan ko yung puso nila na gusto na nilang umalis sa kaguluhan ng korupsyon ng mga Pilipino dito sa Luzon. Di ba kahit naman tayo napuprostrate din eh. Pero every time I would ask myself, and especially when I talk to the Lord, I would ask the same thing. Lord, bakit naman ako pinangarat dito sa mga korap na to, mga undisciplined, mga kamote? Kasi nga, para mahalin mo bayan mo eh. Para ipakita mo sa kanila na pwede kung magtutulong-tulungan tayo, huwag niyong sukuan ang bansang Pilipinas. Huwag niyong sukuan. Maraming nagsasabi sa akin, naisip ko ito kasi maraming kumakausap sa akin, sinasabi nila, ba't ang gulo ng Pilipinas? Ano nangyayari sa inyo? May mga taga-ibang bansa nagtatanong ng ganun eh. Bakit ganyan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. Alam ko lang, nabudol sila. Pero yung totaling, alam mo yun, kaya lang, eto na yun eh. Huwag ho kayong sumuko. Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang meron tayo dito sa Pilipinas. And I know, kaya nga, eto, maybe this is the time na sabihin ko sa inyo ito. Alam nyo, tulad na sinasabi ko kanina, uulitin ko lang. Ito mga nakaraang, nag-start po ito noong December. Siyempre, may mga natuwa dahil nanahimik ako. Pero alam nila, January, simula na ang bakbakan. Kaya nung December, January, dyan na nagsisimulang unti-unting iba yung movements ng accounts ko. Not only in Facebook, but also in other... Kasi makakatanggap ka eh, di ba? Pag may two-way authentication ka, makakatanggap ka na somebody's logging in your account. Somebody's ganito, ganito. Madalas ako makatanggap nun. Ini-ignore ko lang. Until nahack na ako. Sabi ko nga, kasi alam mo, hindi ako yung tulad ng ibang vlogger na masyadong ang tingin nila sa sarili nila importante at mahalaga. Ako hindi. Ang feeling ko sa sarili ko, komedyante. Ito naman. Ibig sabihin, hindi naman may ganong epekto. Yun ang feeling ko eh. Feeling ko talaga, hindi ho po lumalaki ulo ko pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi matagal nang malaki ulo ko. Taas at saka sa baba. Hoy, seryoso ka na eh! Sorry naman. Medyo talaga eh, napapaano ko eh. Hindi, totoo po to. Seryoso na. Yan tuloy, nagulo ko. Hindi, kaya pag meron akong nakikitang threat, medyo tinatawanan ko lang. Honestly, tinatawanan ko lang. Kaya lang, it's getting serious and serious and serious. Yung tawag, sunod-sunod na. So, alam mo yung tipong may nananakot na, minsan may pumapaligid, tumitingin, na alam mong, tangina, hindi na ito ordinary. Hindi ako mahilig mag-exaggerate ng story. Ayaw ko yan. Yung mag-exaggerate ng story. Kasi hindi ko personality yan eh. Hanggang to the point, kanina, when I receive a call, and this call is saying talagang, and this person is not prank call ha. Ito pong call na ito, call from the inside. Working inside. And sinasabihan na ako, you better stop. You better change the way you talk. Maaalangan ka. Sasabit ka. Alam nyo, doon ko lang nakita, kasi nga ho, nung kinuwento ko to sa isang kaibigan ko, Anharot, welcome to Banateros. Ikaw ba yan?
So, nung nakwento ko ito sa kaibigan ko, yung kaibigan ko naman, ganito naman ang ginawa sa kanya. Sinilip yung kanyang firearms at sinubukang irehistro ang ibang baril sa pangalan niya ng ibang tao. Nagigets ninyo? Ulitin ko. Etong kaibigan ko to, official din ito, na kumukontra na sa administrasyon ngayon. Sinilip, ang ginawa is, merong nagpaparehistro ng firearms niya na hindi sa kanya, pero sa pangalan niya. Tapos, dinireport niya yon. So, na-blanco yun. Ibig sabihin, dininay. Tapos, inulit-uli. Natatawa nga ako kasi naalala ko bigla yung kwento ni Tebes. Di ba marami sa atin, sigurado ako marami sa inyo napapaisip pa totoo ba yung sinasabi ni Tebes na magre-raid tapos tataniman siya ng baril, bla bla bla. Alam nyo po, totoo yun. Kasi hindi lang siya ang narinig kong ginawa nun. Eto rin kaibigan ko. At si Pangulong Duterte rin. Sinabi niya doon sa video, hindi ko na lang i-play, mahaba kasi yun eh. Sinabi niya doon sa video, yung press ko niya kanina, na sinilip din yung kanyang rehistradong mga baril. Ibig sabihin, dadalihin din siya through firearms. Ang nakakapagtaka lang dito, at kaya nga medyo napagtanto ko, na talagang may connect-connecto. Dahil yung may otoridad doon sa ahensya na gumagawa ng mga ganito ay dati nang lumapit sa akin. Naintindihan nyo? Lumapit na sa akin yon para magpatulong at para idepensaan siya sa bumabati ko sa kanya. Kaya lang sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Hindi tayo pareho ng patunguhan. Tinanggihan ko po yun. Kaya ito na naman, may ginagawa sila ngayon sa akin na eventually sasabihin ko dito na ginigipit ako. Literal ho. As in literal. Akala nila kasi matatakot po ako. So, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo kasi hindi po ako titigil. Hindi po ako titigil ng magsasalita. Kaya kung meron sakali lang na may magtangka, etong administrasyon na to ang mananagot. Naintindihan natin? Buti pa nga si Maharlika at least nasa ibang bansa siya. Although naniniwala rin naman ako na may threat siya. Kaya lang kahit papaano mahihirapan galawin siya doon sa ibang bansa. Pero dito, nakikita ko na inuunti-unti na nila Kasi nga, pag ganun na ho pag ganun na ho ang administrasyon na to. Dahil, sino ba namang matinong police official? Sino ba namang matinong military official ang rerespeto sa sinasabi ni Pangulong Duterteng bangag na presidente? They know, pabulusok na sila, ika nga. Pabagsak na ho. So, they would do everything para gawa ng to survive. Alam mo naman, ang isang taong gustong mag-survive, gagawin ng lahat ng bagay. Kaya ang message ko, ito lang, mga kababayan. Ako ngayon lang ako hihiling. Alam nyo to, kayong mga banateros na matagal na dito, never ko tong
inaano sa inyo, ini-insist. Never. O minsan sinasabi ko, pero this time, hihingin ko ito lang. 1, i-share nyo yung videos. Ito'y pinapakiusap ko na sa inyo. Okay? Habang nandito pa ako. Pangalawa, mag-subscribe po kayo. Kasi malaking bagay ang magagawa nito sa algorithm. At kung pwede rin, mag-like kayo. Dahil, alam nyo, I know someday, hindi ho biro ang mangyayari. And actually, some people advise me nga to leave the country muna eh. Anyway, mapapagpatuloy ko naman daw ang pagbablog ko outside of the country. Kaya lang, syempre, expensive yun. At saka may pagkamatigas ulo ko. Patay kung patay. Hindi. I'm serious. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, that is for me, ano yan, nailagay ko na sa puso yan eh. To live is Christ and to die is gain. So, hindi ho ako santo, pero naniniwala po ako eh. Yun ang ano doon. Yun talaga ang ano doon. Naniniwala po ako sa Panginoon. I mean, I will do my best to protect myself. I will do necessary step to protect myself. I will do that. Of course, definitely. Pero kung sakasakali, inalaw ng Panginoon yun. O hindi magsasama na po kami ng Lord. Diba? I mean, okay na sa akin yun. Kaya nga sabi ko, eto nga sabi ko lang, ihilingin ko na sa inyo na I receive pressure. Sabi ko nga sa inyo, meron akong mga kaibigan sa kapulisan. And ang ano sa akin, nasa loob ng kapulisan po, ang mga intel na nakukuha ko. Noong una, ayokong paniwalaan. May una nang tumawag sa akin, December pa lang eh. Tinawagan ako ng isang kernel, sabi sa akin, bye, pinag-usapan ka na dito. Mag-iba ka na ng cellphone. Nakatap na sa'yo lahat. Noong una, sabi ko, we. Di, ginanong ko. Kasi kaibigan ko itong kernel na to, sabi ko, hindi naman siguro. Sino ba naman ako para pa-itap nila? Ano to, magpapabagsakin ko Pilipinas? Hindi, tinatawanan ko pa talaga noong una yan eh. Kasi nga, I told you, hindi ko personality yung, importante ka, kaya kayo patutumba. Hindi, natatawa talaga ako dun eh. Kaya nga, di ba, never akong nagganito sa inyo. Pero this time, iba na kasi. Iba na. Nakita ko na. Kaya sabi ko nga, and the advice of some people sa akin is to tell it to my audience. Sabihin mo na. Para at least they have an idea if something happened to you. Oh, yun talaga ang ano eh. Yun ang sabi sa akin. Sabihin mo na, unahan mo na sila. At least kahit pa paano, pag may nangyari sa'yo, alam mo na kung sino may kasalanan. Alam na ng taong bayan kung sino may kasalanan. So, inuunahan ko na kayo ngayon. So, yung nanonood sa akin dito na taga dyan, sa palasyo, inuunahan ko na kayo. Okay, so kung may plano kayo, wag nyo na. Ang una-una, hindi naman ako martir. Pangalawa, wala naman kayo mabe-benefit. Lalo lang magkakaroon tuloy ng impact yung mga sinasabi ko. Eh kung hindi nyo na ako pinapansin. Tama bali. Di ba? Hindi, honestly eto, sabi ni ba, sir, I would agree, lipat ka muna ng Davao. Hindi, I reported this to PRRD. Sinabi ko talaga sa kanya. Minessage ko, sabi ko, boss, this is what's happening to me after the Davao issue. After the Davao speech, eto na yung nangyari. Kinuwento ko sa kanya lahat. Hindi ko nasabihin yung sagot niya. Di ba? Yun lang. O, tuloy. Eto. Kaya please, if you can, share, subscribe, and like, and huwag nyo nang palakihin. Hindi ko to sinasabi para palakihin, para bigyan ng, hindi po ako importante. Okay? Ang sinasabi ko lang dito, if something happened to me, at least, i-ano nyo na to, i-share nyo na, kumalat na. Kasi ang importante sa akin is the message, not the messenger. The messenger can always be replaced.
the message would continue. That's what they did to Christianity, remember? Acts, pinatay nila lahat. Tanong ko sa inyo, nasupil ba ang Christianity? Hindi. Understand? Hindi ko sinasabing ganun din, ha? Because this is the gospel. No, this is not the gospel. But this is an idea. You don't kill idea. Ang ideology hindi pinapapatayan. Yung messenger, oo. Pero yung idea, yung pinaglalaban, lalo mo lang pinaapoy kung may gagawin ka dun sa tao. Understand? Kaya nga po yun lang sa akin eh. Let the message retain. And sabihin na natin to spread yung message. This is the message. So, kung may mangyari, okay lang. Forget about me. It's not important. Ang pinaka-importante dito is to continue the fight. Huwag tayong susuko. Lumaban tayo para sa bayan. Eto yun eh. Bayan ang unahin natin. Pinanganak ka sa Pilipinas bilang Pilipino, kaya ipaglaban mo yan. Whatever happen, huwag kayong pumayag na ang namumuno sa atin ay mga kurap na politiko. Huwag kayong pumayag na bumalik na naman tayo doon sa panahon ng Marcos Sr. kung saan tuloy-tuloy ang pamumuno nila. Kung dati, si Imelda ang may dahilan, ngayon ganun uli ang nangyayari. So huwag niyong hayaan yan. Huwag niyo nang patagalin para ma-realize yan. Nung panahon ni Marcos Sr., ang tagal bago na-realize ng taong bayan na kailangan natin magsama-sama at magkasundo para patalsikin ito. Uulitin na naman ba natin yun? Na patatagalin pa natin para sabihin natin sa bansang Pilipinas na, "Oy, tama na to." Di ba? Huwag na natin patagalin. Again, si PRRD, matanda na rin. Kaya nga sinabi ko sa inyo noon eh, hindi kaya ni PRRD ito. And, let me be clear, sa may mga mag-iisip na naman ng iba dyan, hindi ko sinasabing mag-rebellion ang mga taong bayan. Hindi. As a matter of fact, kung ako ang tatanungin mo, gusto ko maayos tong gulo. Hindi ko gustong maalis si PBBM. Same thing with PRRD. Every time na tinatanong siya, hindi. Wala akong problema kay Marcos. Ang problema ko, binababoy ang konstitusyon. Kasi ito nga ang problema ngayon eh. Ikikwento ko sa inyo. Maraming ngayon, minamadal daw nila yung issue. This is an issue of Duterte and Marcos. Nasaktan kasi si Sara Duterte, kaya itong mga kapatid. Ganun ang ginagawa ni Aimee. Pinabababa niya yung issue. Hindi yan ang issue. Ang issue ni PRRD, binababoy ang konstitusyon. Ang issue ng Duterte, binababoy ang konstitusyon at walang tumatayo, kaya sinimulan nila ang pagtayo. Naintindihan po natin, it is not about Duterte and Marcos. As a matter of fact, nung sinabi nga, eto nung during the meeting, tinanong ko si PRRD kasi sinabi niya that he would challenge the AFP. Sabi ko sa kanya, Mr. President, paano ng senaryo if ever mapabagsak si Marcos at sinasabi mo nga i-challenge ng AFP? Ganito. Alam mo sabi niya, ayokong si Sara Duterte ang pumalit na presidente. Pagre-resigning niya. Yun ang gusto niya. Kasi nga, ayaw niya na ang dating laban ito ng Duterte at ng Marcos. Hindi ho ito laban ng Duterte at Marcos. Ito ho'y laban ng pagbababoy sa konstitusyon natin kung saan yung pera ng taong bayan. Imagine niyo how much ang tax na binabayaran nyo. Sige nga ho. Yung mga nagbabayad ng tax dyan. Magkano binabayad yung tax? O sabihin nyo ng 200,000, 300,000. Yung tax ninyo, ibinibigay lang sa mga congressman para magpapirma sila. Gusto nyo yun? Yun yung sinasabi ni PRRD. This is fraud. Yung pera ng taong bayan, ibinibigay na sa mga iilang politiko para papirmahin lang ang kanilang mga constituent.
At sabihin nila, kailangan natin to para magbago ang konstitusyon at manatili tayo sa kapangyarihan. Kaya nga ang punto dito, binababoy ang konstitusyon. Rhea Duque, salamat po. Yan yung punto ni Pangulong Duterte. Huwag niyong baguhin yan. Kaya nga, alam nyo, eto, Mr. President, I know you're listening. I know. I know. Okay? I know you're listening. There is a way out to this. Huwag ka makinig muna sa mga nasa tabi mo. They're not concerned sa'yo. Ako magsasabi sa'yo kung ano yung way out. Hindi dahil magaling ako. Ito galing na mismo kay Pangulong Duterte. Huwag mong pakinggan yung mga kapaligid sa'yo, tanggalin mo speaker mo. Dahil siya ang nanggugulo dito sa bansa na to. Tapos, pangalawa, isipin mo kung ano yung dahilan kung bakit ka tumakbo. Kasi noon naman daw, matino ka naman eh. Matino ka naman daw, gusto mong ma-redeem ang name ng pangalan ng family mo at gusto mo maayos na governance. Yun ka daw noon eh. Yun ang dahilan mo daw. With all sincerity, yan ka daw noon. Kaya nga nagtataka yung dati mong kasama, bakit ngayon na iba na? Nalulung ka na ba? Ha? Nalulung ka na ba sa kapangyarihan? O, wag niyo muna akong pangunahan. Pinangungunahan niyo ako eh. Nalulung ka na ba sa kapangyarihan at gusto mong magpatuloy, tuloy-tuloy? If you want to save your ass, if you want to save the name of your family, kasi, you know, wala nang pumupunta sa rally nyo pag walang namimigay. The Filipinos hate you and your entire family sa mga nangyayari. Maganda na sana eh. Alam nyo, Mr. President, makinig po kayo kay Pangulong Duterte. With all sincerity, nakikita nyo naman eh, sa kanya na sincere siya sa pakikipag-usap sa inyo. Makinig kayo. Ituwid nyo lang itong nangyayari. Madali lang naman eh. Kayo ang Pangulo eh. Kayang-kaya nyong ituwid ito. Kausapin nyo si Romualdez, tumabi ka na dyan. Ako na, ganun. Di ba totoo naman eh? Patabihin nyo yun. Tapos ayusin nyo yung bansa. Susuportahan kayo ni Pangulong Duterte. Ako mismo. Kahit po ako mismo. If you do that, I will support your government. Kasi, sabi nga nasa iisang eroplano tayo, kayo yung piloto, gusto namin kayong himatayin dyan? Of course not. Gusto namin kayo yung piloto eh. Pero hindi naman pwedeng, hindi ka namin tatapikin kung nakakatulog ka na. Nakakita kayong pilotong gumagano-gano na, anong gusto nyo gawin namin? Ay, galing talaga ng piloto namin. Gusto nyo ganon? Hindi naman pwede yun. Pag nakikita namin nakakatulog na yung piloto, gigisingin namin. Pero sir, kung gumising kayo at magmaneho uli kayo ng eroplano, ng matino, abay, mag-cheer pa kami sa'yo. Go! Bagong, ano yun? Bagong Pilipinas. Bagong, ayun. Mag-cheer pa kami sa'yo. Ako nga, promise ko yan eh. Promise ko yan. Na tanggalin nyo yung speaker ninyo, tanggalin nyo yung mga tiwali sa gobyerno na alam nyo naman kung sino. Yung lang tayo. We're not a perfect government. I know you're not a perfect president. Pero I know meron kang kabutihan sa puso mo. Ayusin mo lang. Hindi kami katulad ng mga aktivistang panay lang ang reklamo. Kami makita namin na aayusin nyo yung bansa natin, may sincerity kayong ayusin yung bansa namin. Suportahan kayo ng taong bayan. Nakikita, yung effort kasi, the effort, hindi man ito perfect. Ibig sabihin, alam mo yun, may effort na minsan sumasablay. Hindi man ito perfect, pero ipaglalaban kayo nito. Once nakita nila, kasi si Pangulong Duterte, hindi naman perfectong presidente. Ang dami rin sumablay sa kanya.
Ang daming sa kabinete niya sumablay. Alam naman ng tao, pero yung tao kasi nakikita yung sincerity ni PRRD na gusto niyang ayusin. Pag nagkakamali, inaayos, kumakabig. 'Di ba? Yun yung gusto makita ng tao. Sana po, ganun no, makinig kayo. Grailo, salamat. Baba by gratitude for impact. Thank you po. Maraming salamat. While you may not be aware, countless silent viewers deeply value and appreciate your meaning. Thank you po. Maraming salamat po. So, yun lang. So, baka kasi akala nung iba, hindi, gusto lang natin ng revolusyon. Hindi ho. Si PRRD, ako, honestly, kaya ko sabihin to, and I know, he will not deny it. Si Pangulong Duterte, ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya ng alam mo yun, ikagugulo ng ating bansa. Hindi yan. Hindi ganyan si PRRD. Kaya lang talagang na-push na to the limit dahil sa ginagawa ng pinsan nyo. Sana lang po, Mr. President. Sana lang po, Mr. President. Gising-gising. 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 Ay, ba pala yung giling-giling. Naalala ko na naman si Willie Revilla, may giling-giling. Ang seryoso nung usapan, galit na galit si Baste, tsaka si Pulong pagkatapos, giling-giling. Giling-giling. Ay, Willie Revillame! Para sa Senado. Giling-giling. Anyway, ito. Kasi nainis talaga ako dito nung sinabi nito. Wait lang Alam mo, huwag kayong magpapabudol kay Senator Amy. Number 1 na politiko yan si Senator Amy. Parang awa nyo na. Huwag na kayong magpabudol kay Senator Amy. Si Senator Amy, halatang-halata na galaw niya. Tinawag ni Senator Amy Marcos na makapal ang mukha ang nagsabing walang pakialamang Senado sa People's Initiative. Wala namang ibang nagsabi niyan kundi si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong utak ng People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Umpisa pa lang ng pagdinig kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, maaanghang na ang balat ni Senator Amy Marcos. Hindi man niya direktang pinangalanan ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez, paulit-ulit itong ipinalabas sa hearing. Dahil wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Layo ng pagdinig ng Senado na busisiin ang pera o ayuda kapalit ng pirma sa People's Initiative o PI para sa charter change o pag-amyenda sa batas. Dito, tila pinulutan si Romualdez. Siya ang isa sa mga itinurong nasa likod ng PI kahit ilang beses na niya itong itinanggi. Ang aminadong nagsusulong ng People's Sheila Lawa, salamat po. Initiative ay ang grupong pirma, kaya tanong agad ni Senator Marcos, tinutulungan ba ng Speaker at ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang grupong pirma? Sina Congressman Saldico kasama at si Speaker Romualdez? Saldico, no, I didn't talk to Saldi. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitipon? Sabi ni Pirma Lead Convener Noel Oñate, nitong January 2 lang nang mag-meeting sila tungkol sa PI. Hindi raw nila nakakausap si Ko at Romualdez. Pero biglang naglabas ng resibo si Senator Marcos. Letrato nakuha raw noong January 8 kung saan makikitang magkasama at magkakatabi pa sina Romualdez, Ko at Oñate. Dito na kumambyo si Oñate. Eto problema dito Etong si Saldico, yung Ako Bicol Party List na yan, ang abogado ngayon nitong isang si Noel Oñate, yung kasamahan niya sa Ako Bicol na dating congressman din. Booking na booking Sinusubukan pa nilang gaguhin ng Senado kanina, kitang-kita. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. It slipped my mind. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative.
Napag-alaman ding sa bahay mismo ng House Speaker nangyari ang pulong. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Dapat Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Kinukumbida ko po kayo sa birthday ni Dada. Sa bahay niya. Ako talaga nang kumbida. Ginagago tayo, no? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative? Ako po ang initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. Paliwanag ng grupong pirma, administrative lang ang klase ng tulong na ibinigay sa kanila ng mga kongresista. Ang kanila pa rin daw grupo ang nanguna sa pagkalap ng mga lagda. Pero itinuturo raw sa kanila ng mga mambabatas kung saan posibleng makakuha ng maraming pirma. Dumalo rin sa pagdinig si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Eto lang ang side ko dito talaga, wag ho tayong papabudol kay Senator Amy. Okay? Linawin ko lang po wag ho tayong papabudol dyan dahil sa totoo lang, ang motibo niya, idiin si Romualdez, isalba yung kapatid niya. Now I understand that. I understand, fully understand. Suportahan natin yung banat niya kay Romualdez. Hindi ko naman sinabing awayin natin si Amy na, hindi. Suportahan natin yung banat niya kay Romualdez. Sige, natin, no? Sige, you're doing your job well. Suportahan natin yan. Pero wag lang ho tayong papabudol. Uli. Ay, kayo pala, hindi pala ako. Wag ho kayo uli magpapabudol. Kasi alam nyo, talagang, this is to save the ass of his brother. So, kasi hindi mo maalis yan, kapatid pa rin yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, isang tanong, isang sagot. Bangag ba yung kapatid mo? Ba't di mo masagot? Kasi kung hindi mo sinabing bangag yan, sinungaling si PRRD. O kung sinabi mo naman bangag yan, edi yari ka. Ano ba talaga? Pakisagot, Senator Amy. Huwag ka magtago sa palda mo, ha? At sa palda ni BP Sara Duterte. Paano yung tago mo kay BP Sara Duterte? Nasaktan daw siya sa kanyang mga naririnig. As a member, hindi po niyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. Pero kung mapatunayan mang si Romualdez nga ang utak ng People's Initiative, si Marcoleta raw mismo ang kikilos. I will probably request him to step down. Sa isang punto, bahagyang nagkainitan si Marcoleta at ilang senador dahil ayaw raw ng Senado na makipagpulong sa Kamara sa pamamagitan ng Constituent Assembly. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. As a matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, only to change your mind 3 days later, Mr. Senate. Alam mo, sa totoo lang Lance A, maraming salamat. Opo, no weapon formed against shall prosper. Thank you. Maraming salamat. Alam nyo, ito dito, sa posisyon ni Marcoleta, sa totoo lang, somehow, medyo nabilib ako. Kasi ang tapang din ng mama. Among all the congressmen na wala akong humarap, siya lang. Diba? Yung isa kasi hindi na congressman abogado na siya nung isa. Pero ito, si Marcoleta, siya lang ang humarap. Although, sabi naman niya, kasi siguro talagang wala siyang direct knowledge o hindi naman siya ini-inform kung ano. Kasi, remember, alam naman na hindi siya ganun kaanong kay Romualdez. Hindi talaga siya ganun kadikit Although, ngayon, medyo sabi niya, nasasaktan siya. Kasi nga, every time daw na dinadala yung CONAS, laging sinusuplak ng Senado. Alam mo, ang tindi nun Pinaglaban niya dyan. Medyo nakasagutan pa niya yung ibang senador. Sabi ko, itong maman to, may future talaga ito Hindi, ako hindi, sabi ko lang, kinikwento ka lang. Although, minsan, sana, mas madalas ka na magsalita. Did I ever say, for the record, I'm no longer pursuing this? Please cite the record that I said.
Sa kabila niyan, isa namang attorney Anthony Abad ang itinuturo ni Marcoleta na dapat paharapin ng Senado. Si Abad daw ang pangalang nakalagay sa mga papel na pinapipirmahan sa mga tao. Nauna nang ipinatawag ng Senado si Attorney Abad pero nasa labas daw siya ng bansa kaya pinasabina na siya ng Senate Committee on Electoral Reforms para humarap sa susunod na pagdinig. Kasabay niyan, hiningi na rin ng mga senador ang listahan ng mga nag-donate para mabayaran ng TV ad na ipinalabas ng pirma kaugnay pa rin sa charter change. Ayon sa pirma, nagkakahalaga ng 55 million pesos ang pro-Chacha TV ad na pinalabas nila. Kalahati niyan ay galing daw sa bulsa ni Oñate, habang ang iba ay mula sa donors. Isusumiti raw ng pirma ang listahan ng donors sa susunod na pagdinig. May mga testigo ring humarap sa Senado. Ang mga idinahilan nila kaya sila pumirma sa PI. Kasi English po yung nakasulak. Basta pumirma lang po kami ng pagkasal, pumirma po kayo pati may ayuda po. Utos daw po yun ni BBM. Yun po yung exact word. Depensa ng pirma, kahit sila ang nagsusulong ng PI. Hoy! Sabi siguro ng Senator Ramos, utos si Romualdez, hindi ni BBM! Ikaw naman eh! Hindi raw sila ang nasa likod ng suhulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ay nako, ito, papakita ko lang sa inyo ha. Yung, ayan. Humingi umano ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kay Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng mga naging pahayag ng alkalde sa prayer rally sa Davao City noong linggo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa presidential sister, mismong alkalde ang lumapit sa kanya at nagsorry sa mga nasabi nito. Tingnan nyo kung paano ninaano ni Amy. Sinabi niya, nagsorry si Basti sa sinasabi. So parang ang dating, mali yung sinabi ni Basti. Sira ulo din, di ba? Hindi, isipin nyo to ha. Yun ang dahilan niya na parang talagang ano lang niya. Hindi, kaya lang naman na ganyan yan si Basti kasi nagtatampo lang yan eh. Hindi, ang linaw ng sinabi ni Basti dun sa kanyang speech. Di ba? Ang linaw nung sinabi niya doon sa speech, Mr. President, Bongbong Marcos, kung hindi mo na mahal ang bansa mo at kung wala kang ginagawa sa gulo, abay mag-resign ka na lang. Yun ang sinabi niya eh. Kaya wag ko kayong papabudol kay Senator Amy. Magunita ang pinagbibitiw ni Mayor Bastes sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung wala niya itong malasakit sa taong bayan. Nagpahayag din ito ng pagkadismaya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Oh, payag ba kayo niyan? Ako, di ako papayag. Hindi ako papayag sa ganun. Kaya, wag ho tayong maniwala sa ganyan. Ay, nako. Anyway, maraming salamat. Umaga na pala. 4:30 na. Pwede ba ako matulog? Tulog-tulog na muna tayo ha. Maraming salamat po. Sana magkita-kita ho ulit tayo. Ano na ba bukas? Ay! Wednesday na. Ang bilis ng araw. Wednesday. Okay? Maraming salamat po. Kita-kits po tayo at iwan ko lamang po kayo nito. Lagi lang yung iisipin na kahit po ganito ang nangyayari sa bansa natin, patuloy lang tayo manalangin at we hope at mahalin natin ang ating bansa. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow. Marami sa atin, ayoko mag-pray, nahihiya ako. Bakit? Kasi lagi na lang ako hihingi ng tawad. Lagi na lang akong mali, lagi akong mali. Kasi nga ang gusto ng Diyos, tumingin ka sa Kanya, hindi sa sarili mo. Kaya pansinin mo, nauna pa yung give us this day.
Di ba? Ito, this day, parang araw-araw. Di ibig sabihin, yung prayer to pang araw-araw. Tapos forgive us our sin, pang araw-araw. Anong ibig sabihin? Hindi surpresa ang Diyos sa'yo na nagkakamali ka araw-araw. Naintindihan mo bang binayaran ni Jesus Christ lahat ng kasalanan mo? That you come to God by His grace? Naintindihan mo talaga that God is answering you not because you're good, but simply because God is good and His Son is perfect. Sacrifice for our sins. Yun ang ating Diyos.